Sa isang madilim at mabahong sulok ng Tondo, Manila, tila huminto ang oras. Malayo sa ingay ng mga sasakyan, isang lihim na transaksyon ng mga iligal na armas ang kasalukuyang nagaganap. Ang hangin ay amoy kalawang at pinaghalong usok ng sigarilyo. Dito, si Herson Buenavista, o mas kilala sa underworld bilang The Reaper, siya ang hari. Pero ngayong gabi, tila nabaliktad ang tadhana. Wala ka na matatakbuhan pa, Reaper. Mapang-asar na sabi ni Eric, ang dayuhang smuggler na mayabang na nakatayo sa harap ni Herson. Sa amin na ang mga armas. Sa amin pa ang pera. Masyado ka naging kampante. Hingal na hingal si Herson at nakasandal sa pader na puno ng graffiti. Marumi na ang kanyang mamahaling suit at may tumutulong dugo mula sa gilid ng kanyang labi. Yun ay kung hahayaan ko kayo. Mariing sambit na Herson, kahit hirap na ang kanyang mga matay, nananatiling matalim at nakakatakot. Look at you. Mag-isa ka na lang, sugatan. Ubos na ang mga tauhan mo. Bulyaw ni Eric sabay kasa ng kanyang baril. Tanggapin mo na, Herson. Isa kang talunan. Dumura ng dugo sa Herson sabay bitaw ng isang malademonyong ngisi na nagpatahimik sa paligid. Gaya ng alis ko, ako si kamatayan. At ngayong gabi, ako mismo maghahatid sa inyo sa impyernong dapat yung kalagyan. Habang nangyayari ang tensyon, sa dulo ng madilim na eskinita ay naglalakad si Ella. Nakayuko, suot ang malaking hoodie at pilit tinatago ang kanyang 100 kilogram na katawan sa likod ng makapal niyang buhok. Galing siya sa shift niya sa isang convenience store at gusto na lang makauwi para iwasan ng mapanghusgang mata ng mga kapitbahay. Sana wala makakita sa akin. Sana walang mang-asar. Bulong niya sa sarili. Ngunit napatigil siya nang makarinig ng malakas na kalabog at sigawan. Sa takot niya, sa halip na tumakbo palayo, napasandal siya sa isang tumpok ng lumang galon. Doon, nakita niya ang isang dugoang lalaki na pinaliligiran ng armadong grupo. Nagtama ang paningin nila, si Ella na nanlalaki ang mga mata sa takot, at si Herson na kahit nag-aagaw buhay, nagawa pang kumindat nang makita ang matabang babaeng nakasaksi sa lahat. Wait, kinilabutan ako. Ba't parang bumagal ang mundo ko? Ba't ang gwapo pa rin ng lalaking to kahit mukha na siyang mamamatay? Patayin na yan! Sigaw ni Eric. Bago pa man makakalabit ng gatilyo, kumilos si Herson ng mas mabilis pa sa kidlat. Mula sa kanyang sleeve, may lumabas na maliit na patalim. Isang mabilis na hiwas sa lalamunan ng unang tauhan. Hindi pa natatapos doon. Hinablot na Herson ang baril nito habang bumabagsak. Umalingaw-ngaw ang putukan sa buong eskinita. Si Ella, napasigaw at napadapa sa sahig, tinatakpan ng kanyang tenga. Nakita niya kung paano makipaglaban sa Herson. Parang sumasayaw sa gitna ng kamatayan. Kahit may tama sa balikat, nasipan ni Herson ang huling tauhan ni Eric at bumaon ang kanyang kamao sa mukha nito hanggang sa mawala ng malay. Hingal na hingal si Herson. Ang huling nakatayo na lang ay si Eric na ngayon ay nanginginig na sa takot habang nakatutok ang baril ni Herson sa kanyang noo. Sabi ko sa'yo, di ba? Ako ang sundo mo. Bulong ni Herson bago pinatulog si Eric gamit ang dulo ng baril. Tuluyang nanghina si Herson at napaluhod. Sa gitna ng dilim, gumagapang palapit si Ella. Nanginginig ang buong katawan. Kuya? Kuya, okay ka lang? Tanong ni Ella. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Kahit siya mismo halos himatayin na sa takot. Tumingin si Herson kay Ella at sa kabila ng sakit,
Napansin niya ang malambot na mukha ng dalaga na bahagyang natatakpan ng buhok. Hinawakan ni Harrison ang braso ni Ella, mahigpit at nakakatakot. Tulungan mo ako, papatayin kita. Banta ni Harrison, pero bago pa siya makasagot, tuluyan ang bumagsak ang ulo ng mafia boss sa balikat ni Ella. Napalunok ang babae. Ang bangungot ng tondo ay nasa bisig niya. Marahan niyang hinubad ang suot niyang malaking hoodie at maingat na ipinatong sa dugo ang katawan ni Harrison. Kailangan niya itago ang sugat nito. Sa tondo, kapag nakakita sila ng dugo, siguradong gulo ang kasunod. Nanginginig man ang mga tuhod, huminga ng malalim si Ella. Binuhat niya si Harrison na parang isang higanting sanggol. Dahil sa laki niya, madalas siyang tuksohin na bakal o maskulado. Pero ngayon, nagpapasalamat siya sa bigat at lakas na meron siya. Habang naglalakad sa eskinita, hindi niya naiwasan ang mga matalas na dila ng mga tambay. O taba, sino yung buhat-buhat mo? Boyfriend mo? Saad ng isang lalaki. Oo nga, boyfriend mo ba? Pang-aasar pa ni Eliza. Ang kapitbahay niyang walang ibang ginawa kundi araw-araw na lang manira. Imposible yan na magka-boyfriend, no? Hirit naman ni Russell, ang isang kaibigan ni Eliza. Tumawa naman ang nobyo ng babae. Kung magkakaroon man yan, baka may saltik sa utak o basurero. Yun lang ang bagay sa kanya. Saad na Hernan. Napayuko na lang si Ella. Sanay na siya, pero masakit pa din. Tahimik na tumulo ang luha niya. Pilit na iniinda ang bigat ng Harrison at ang bigat ng mga salitang ibinato sa kanya. Hindi niya namalayan na bahagyang nakadilat ang mapupungay na mata ng Harrison. Kahit malabo ang paningin, narinig ng mafia boss ang lahat. Tumingin siya sa babaeng umiiyak habang buhat siya. What a weak woman. Bulong ni Harrison sa isip. Sa mundo niya ang iyak ay tanda ng kahinaan. Pero sa kabila ng pangungutya sa isip niya, naramdaman niya ang kakaibang init at lambot ng bisig ni Ella. Dali-daling pumasok si Ella sa kanyang maliit na tahanan. Agad na nilak ang pinto. Humihingal niyang inihiga ang sugat ng lalaki sa kanyang matigas na kama. Mag-isa na lang si Ella sa buhay. Maaga siyang naulila. At ang tanging naaalala niya, patungkol sa kanyang mga magulang. Kasama niya ito noon. May iniwan nito mga larawan sa harapan ng isang malawak na hasyenda ang naroon sa larawang yon. Ang hasyenda na dapat ay sa kanya. Pero dahil sa gahaman ng kanyang tiyahin, nauwi siya sa ganitong buhay. Nagtatago sa dilim, nagtitiis sa hirap. Napabuntong hininga si Ella habang tinititigan sa Harrison. Kahit sugatan, bakas pa rin ang otoridad sa mukha nito. Ba't ba kasi kita tinulungan? Bulong niya sa sarili habang nanginginig na naghahanda ng maligamgam na tubig at bimpo. Nang lumapit siya para linisin ang sugat nito, biglang humawak sa Harrison sa kanyang pulso. Nanlamig ang buong katawan ni Ella. Ang mga mata ng lalaki parang isang lobo, gutom at mapanganib. Sir, lilinisan ko lang yung sugat mo. Hindi nagsalita si Harrison. Pinagmasdan niya ang mukha ni Ella. Ang pawis nito sa noo, ang mga matang namumula dahil sa pag-iyak, at ang buhok na magulo. May kung anong kuryente na dumaloy kay Harrison na hindi niya maintindihan. Sa unang pagkakataon, hindi dumi o taba ang nakita niya, kundi isang babaeng handang magligtas ng buhay sa kabila ng sarili nitong takot. Huwag kang manginginig. Utos ni Harrison. Ang boses ay paos pero puno ng pagka-arogante. Ayusin mo ang trabaho mo, Chubby. Marahang tumango si Ella. Palihim niyang kinurot ang sariling hita at pilit pinakakalmang nanginginig niyang kalamnan. Hirap man sa bigat ng katawan, pilit siyang tumayo para kunin ang lumang benda sa kailaliman ng kanyang drawer. Lagi siyang may stock nito.
Hindi dahil sa medical mission, kundi dahil madalas siyang matisod o masugatan. Sa tuwing tinutulak at kinukutsa siya sa labas, alisin mo ang mga bala sa balikat at tagiliran ko. Ayusin mo ang ginagawa mo, Chubby. Kung ayaw mong paglamayan ka na bukas. Napalunok si Ella. Nanginginig siyang kumuha ng konting barya sa garapon. Ang huling ipon niya, pambili ng gamot. Saan ka pupunta? Ani Harrison, at mabilis pa sa kidlat ang paghablot sa dulo ng damit ni Ella. Sa drugstore po, bibili ng alcohol at painkiller. Kinakabahang tugon ng dalaga. Hindi makatingin ng diretsyo sa mga mata ng lalaki. Huwag mo akong utakan. Alam ko ang galaw ng mga katulad niyo. Pupuslit ka lang para magsumbong sa polis. Huwag mo nang subukan kung gusto mo pang huminga. Nanginginig na tumango si Ella. Ramdam niya ang init ng katawan ni Harrison kahit puno ito ng sugat. Opo, hindi ko po yan magagawa. Alam ko po kung sino kayo. Kayo si Harrison Buenavista, ang mafia leader na kinatatakutan dito sa Tondo. Ang lalaking kayang kontrolin pati ang nasa itaas. Napaangat ang sulok ng labi ni Harrison. Isang mapanganib ng ngiti ang sumilay sa kanyang dugoang muka. You know me so well, huh? So alam mo rin ba kung gaano ako kadelikado kapag di ko nakuha ang gusto ko? Sa sobrang takot, tuluyan nang nanghina ang tuhod ni Ella at napaluhod siya sa harap ng kama. Pasensya na po. Gagawin ko po lahat ng gusto niyo basta wag niyo lang ho akong saktan. Tila may takot na dumaan sa dibdib ni Harrison. Parang dumaang kurot sa kanyang puso nang makita ang pagsuko ni Ella. Ngunit agad niya itong iwinaksi. Umiwas siya ng tingin sa babae at may kinuha sa kanyang bewang na isang maliit at makintab na patalim. Gamutin mo ako gamit to. Gamitin mo yan para sungkitin ang mga bala. Pero bago yan, pausukan mo muna ng apoy sa kandila para mas tumalim at para mamatay ang mikrobyo. Tinitigan ni Ella ang patalim. Ang kamay niyang sanay lang humawak ng ballpen at sandok ngayon, kailangang humawak ng armas para magligtas ng isang demonyo. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ng babae. Matapos marinig ang tunog ng metal na bumagsak sa sahig, ang 2 bala na nakuha niya mula sa balikat at tagiliran ng Harrison, kasabay nito ang pagbagsak din ng katawan ng lalaki. Nawalan nito ng malay sa sobrang sakit at pagkaubos ng mga dugo. Nanginginig ang kamay ni Ella habang dahan-dahang binabalot ng malinis na benda ang katawan ng binata. Kahit wala itong malay, bakas pa rin sa mukha ng lalaki ang otoridad na nagpapakaba sa kanya. Lumipas ang 2 oras hindi pa rin nagigising si Harrison at unti-unti nang nilalamon ng kaba si Ella. Patay na ba siya? May nadali ba akong ugat? Paano kung balikan ako ng mga tauhan niya? Paano kung isipin nilang pinatay ko yung amo nila? Aniya sa sarili nang makitang maputla ang mukha ng mafia boss. Ang takot na baka mabulok siya sa kulungan o mas malala, ang mamatay sa kamay ng mga mafia ang nagtulak sa kanya na gumawa ng isang desisyon. Dali-dali siyang kumuha ng isang lumang backpack. Nanginginig siyang isinilid ng iilang piraso ng damit, litrato ng kanyang mga magulang, at ang dokumento magpapatunay sa mana niyang hasyenda. Hindi na siya ligtas sa Tondo. Hindi na siya ligtas sa bahay na ito. Palihim siyang lumabas sa likurang pinto ng kanyang maliit na tahanan. Pinili niyang dumaan sa makitid at maputik na eskinita para hindi siya mapansin ng mga mapunang kapitbahay na si Eliza at Hercel. Nakarating siya sa Quiapo, ang lugar kung saan ang dasal at krimen ay magkadikit. Sa gitna ng ingay ng mga deboto at mga nagtitinda ng kung ano-ano sa paligid ng simbahan, nakahanap siya ng isang maliit at lumang apartment na pasok sa budget ng kanyang alkansya. Akala niya, dito ay tuluyan na siyang magiging malaya mula sa anyo ni Harrison Buenavista. Habang naglilinis ng kanyang munting silid, biglang may kumatok. Kinakabahan si Ella. Akala niya natunto na siya ng mga tauhan ni Eric.
Sino sila? Bumungad sa kanya ang isang lalaking pormal na pormal ang suot. Malayo sa duguan at magulong itsura ni Herson. Ako si Attorney Emerson Buenavista. Naparito ako para ibigay ang karapatan mo sa lupain at asyendang minana mo. Huwag kang mag-alala. Naaresto na namin ang gahaman mong tiyahin. Sinisiguro ko na hindi ka niya maling masasaktan. Halos hindi makapaniwala si Ella habang hawak ang mga dokumento. Ilang beses siyang binaliwala ng mga pulis at abogado noon dahil sa impluwensya ng kanyang tiyahin. Pero ngayon, sa isang iglap na bawi niya ang lahat. Maraming salamat po, attorney. Maraming salamat po. Puno ng emosyon na sabi ni Ella. Halos luluhod na sana siya sa harap nito sa sobrang pasasalamat. Huwag ka lumuhod sa harap ko. Baka buliwan ako ng demonyo. Po? Anong demonyo? Nagtatakang tanong ni Ella. Napangisi si Attorney Emerson. That devil is so crazy about you. Di ko akalain na ang isang gaya niya mahuhulog sa isang katulad mong inosente babae. Parang Beauty and the Beast ng ampeg. Tumitig si Emerson sa mga mata ni Ella. Ang ngisi naging makabuluhan. Anyway, you can run. But you can escape from his possession. Hinihintay ka na niya. Pagkaalis ng abogado, naiwang tulala si Ella sa harap ng pinto. Ang kaba na akala niya nawala na, mas lalo lang tumindi. Hindi siya niligtas ng tadhana, niligtas siya ni Herson. At sa mundo ng mga Buenavista, walang tulong na walang kapalit. Kahit nanginginig ang tuhod, bumalik siya sa hasyenda. Bawat akbang niya patungo sa kanilang mansyon, puno ng kaba. Inoobserbahan niya ang bawat sulok. Natatakot na baka bigla na lang sumulpot ang mga tauhan ni Herson para tapusin siya. Pero laking gulat niya na bumungad sa kanya ang masiglang hasyenda. Ang mga magsasaka ay abala sa pag-aani, at ang mansyon dati tila luma at malungkot, ngayon maayos at nagliliwanag. Maligayang pagbabalik, Ella. Bati ni Aling Pasing, ang matapat nilang mayordoma. Naayos ko na ang silid mo para makapagpahinga ka na. Salamat at pasensya na po sa abala, Aling Pasing. Nakangiting sagot ni Ella, bagamat may pait sa kanyang puso, dahil sa mga alaala ng kanyang mga magulang. Walang anuman, iha. Alam mo, hindi mo ling mabubuhay ang lupang ito kung walang tulong ni Herson Buenavista. Siya ang nagbigay ng malaking donasyon. Siya rin ang personal na nagpalaya sa gahaman mong tiya. Napaatras si Ella, nanigas ang kanyang buong katawan. Ang akala niya kalayaan ang kanyang makukuha. Ngunit tila isang hawla na pala nagawa sa ginto ang mansyon na yon. Ayos ka lang ba, iha? Tanong ni Aling Pasing. Mauna na po ako. Nauutal na sagot ni Ella at mabilis tumakbo palayo. Hindi pa siya handang harapin ang katotohanan. Ngunit sa kanyang pagmamadali, nabangga siya ni na Eliza at Hercel. Ang dalawang taong walang ginawa kundi maliitin siya. Ihahanda na sana niya ang kanyang sarili para makarinig ng pangungutya. Pero nagulat siya nang biglang lumuhod ang mga ito sa harapan niya. Anong ginagawa ni Eliza at Hercel dito? Patawad, Ella. Patawad sa lahat ng pabubuli namin. Umiiyak na pagsusumamo ni Eliza. Patawad. Hindi namin alam na nobya ka ni Herson Buenavista. Ako na lang ang saktan mo. Huwag na lang si Eliza. Pakiusap na Hercel na nanginginig sa takot. Nobya? Ako? Na isang mafia boss? Bago pa siya makasagot, nakaramdam siya ng isang matalim at malamig na titig sa kanyang likuran. Dahan-dahang, bumalong ang isang mainit at matipunong bisig sa kanyang bewang. Hinihila siya palapit sa isang matigas sa dibdib. Why do you seem to see a ghost, my chubby girl? Bulong ng baritonong boses na nagpatindig ng kanyang balahibo. Nakahinga ng malalim si Ella.
pero hindi dahil sa ginhawa, kundi dahil sa sobrang kaba. Ang The Reaper, hindi lang basta gising. Mukhang wala na itong balak pakawalan siya. Halos hindi makahinga si Ella habang hila-hila siya ni Herson papasok sa ingranding pintuan ng mansyon. Nang makapasok sila, agad na pinalabas na Herson ang lahat ng katulong pati na si Aling Pasing. Isang malakas na kalabog ng pinto ang nagpatahimik sa buong sala. Dito, sa gitna ng karangyaan, hinarap ni Ella ang laking kinatatakutan ng lahat. Ba't mo ginagawa to, ha? Nanginginig pero may diin na tanong ni Ella. Ba't mo pinakulong ang tita ko? Ba't mo pinaayos ang hasyenda? At bakit? Ba't hinayaan mo isipin ng mga tao na nobya mo ko? Humakbang palapit sa Herson. Ang bawat yabag ng sapatos ito sa makintab na sahig, parang pintig ng puso ni Ella, mabilis at puno ng kaba. Tumigil ang lalaki sa harap niya. Sapat na para maamoy ni Ella ang bango nito na humahalo sa amoy ng panganib. Hindi ba yun ang gusto mo, Chubby? Malamig na tanong ni Herson. Gusto mo mabawi ang mana mo? Gusto mong tumigil ang mga taong nang-aapi sa'yo? I gave you everything that you ever wanted in just one night. Pero hindi ko hiningi ang tulong mo. Sigaw ni Ella. Ang mga mata niya'y nagsisimula ng mangilid ang luha. Tinulungan kita dahil sugatan ka, hindi dahil gusto kong bayaran mo ko. Biglang hinawakan ni Herson ang magkabilang balikat ni Ella at isinandal siya sa pader. Hindi marahas pero sapat para hindi siya makatakas. Tinitigan ni Herson ang mga mata ni Ella. Mga matang puno ng takot pero may kakaibang ningning. Sa mundo ko, Ella, walang libre. Tinahi mo ang sugat ko. Binigyan mo ako ng pangalawang buhay nung gabing yan. At dahil doon, naging pag-aari na kita. Hindi mo ako pag-aari. Pagmamatigas ni Ella. Kahit na ang totoo, nang hihina na ang kanyang tuhod sa lapit ng lalaki. Bahagyang natawa si Herson. Isang tunog na hindi madalas marinig mula sa isang reaper. Inangat niya ang kamay at dahan-dahang hinawi ang buhok na tumatakip sa muka ni Ella. Look at me, Ella. Ang mga taong umaapi sa'yo, di na sila makakalapit. Ang tita mong magnanakaw ng buhay mo, mabubulok na ng kulungan. Pero kapalit nun, dito ka lang sa tabi ko. You will be the queen of the reaper. Whether you like it or not. Napatitig si Ella kay Herson. Sa kabila ng pagiging heartless nito, nakita niya ang isang bahagi ng lalaki na tila naghahanap din ng kalinga. Isang bahaging siya lang ang nakakakita. Bakit ako? Marami magaganda dyan, marami mas sexy dyan. At isang gaya ko pa. Lumambot ang ekspresyon ni Herson sa ilang segundo. Because you're the only person who didn't run away when I was at my worst. You carried me, Ella. Now it's my turn to carry the world for you. Isang linggo matapos ang kanilang komprontasyon, sinundo ni Herson si Ella gamit ang isang itim na Rolls Royce. Suot ni Ella ang isang itim na gown na gawa na sikat na designer, bagay na hindi niya akalaing maisusuot niya sa tanang buhay. Dinala siya ni Herson sa isang engranding charity ball sa isang 5-star hotel sa Makati. Pagpasok pa lang lahat ng mata nakatuon sa kanila. Look, is that the Reaper? Sino yung babaeng kasama niya? Bulong ng isang sosyalitang babae sa kabilang table. Baka tulong o baka mascot? Ang taba naman hindi bagay sa ganitong event. Narinig yun ni Ella. Napayuko siya at pilit na hinila ang buhok para itago ang kanyang muka. Nararamdaman niya ang pamilyar na kirot sa kanyang dibdib. Pero bago pa siya tuluyang lamunin ng hiya, naramdaman niya ang isang kamay na humawak ng mahigpit sa kanyang bewang. I told you, don't look down. Bulong ni Herson.
Tumingin si Herson sa grupo ng mga babaeng nagbubulungan. Isang tingin lang na parang may kasamang death warrant at agad na tahimik ang mga ito. Habang papunta si Ella sa powder room, hinarang siya ng 3 lalaki. Mga tauhan pala ng isang karibal na mafia family na gustong gantihan si Herson. So ikaw pala ang kahinaan ng Reaper. Masyado ka malaki, madaling target. Akala nila iiyak si Ella. Pero dahil sa pinagdadaanan niya at naranasan niya sa tondo, hindi siya basta-basta susuko. Bago pa siya mahawakan, kinuha ni Ella ang kanyang matigas na designer clutch bag at buong lakas na hinampas sa lalaki. Aray put! Mura ng lalaki, ngunit natigilan nito. Kasabay nito, bumukas ang pinto ng powder room. Si Herson na kanina pa pala nakamasid, pumasok na parang isang bagyo. Hindi na siya nag-isip. Isang mabilis na sipa sa tuhod ng pangalawang lalaki. Ang tunog ng nabaling buto ay umalingaw-ngaw sa hallway. Hinawakan ni Herson ang pangatlong lalaki sa leeg at isinandal sa pader ng napakalakas na halos magdulot ng lamat sa semento. Sabi ko sa inyo, huwag niyo siyang hahawakan. Kinuha ni Herson ang isang tinidor mula sa appetizer table sa labas at mabilis itong ibinaon sa kamay ng lalaking humarang kay Ella. Herson, tama na, ani Ella. Nanginginig ang boses pero humawak sa braso ng binata. Tumigil si Herson. Hinarap niya si Ella. Ang kanyang mga mata na kanina'y punong-puno ng galit biglang nagbago nang magtama ang paningin nila. Pinunasan ni Herson ang konting dumi sa mukha ni Ella gamit ang kanyang thumb. Did they hurt you? Nasaktan ko yung isa gamit yung bag ko, ani Ella habang umiiling. Napangisi naman si Herson. Isang ngisi na may halong pagmamalaki. That's my girl. Masyado silang kampante, akala nila madali kang masaktan. Hindi nila alam ang reyna ko kasing tapang ng hari niya. Binuhat ni Herson si Ella bridal style sa gitna ng hallway. Hindi alintana ang bigat nito. Listen up. Ang sino mang tumingin na masama sa kanya. Sa sementeryo na ang tuloy. She is Ella Selmar Villanueva, my woman, my queen, at sa susunod na may mga insulto sa kanya at sa timbang niya. Siguraduhin niyo munang mas mabigat ang kabaong niyo kaysa sa kanya. Ang training ground ni Herson ay isang lihim na basement sa ilalim ng hasyenda. Hindi alam ni Ella, matagal na itong pinagawa ni Herson bago pa man siya dumating. Sa katunayan, ang pamilyang Buenavista at Villanueva, hindi lang basta magkakilala. Sila'y magkaibigan noon pa man. Dahil sa malalim na ugnayan ng kanilang mga magulang, malaking shares na meron si Herson sa lupang tinitirikan ng mansyon. Sa madaling salita, ang bawat sulok ng mana ni Ella may kahati si Herson doon. At sa basement na yon, kung saan nakahilera ang mga punching bags, weights, at iba't ibang klase ng armas. Doon magsisimula ang pagbabago ni Ella. Okay, Chubby. First lesson. Self-defense starts with discipline. Araw-araw 6 in the morning. Dapat nandito ka na. Seryoso ang mukha ni Herson. Walang bahid ng pagbibiro. Para kay Ella, halos ikamatay niya na ang pagtakbo sa loob ng 30 minuto. Ang bawat hakbang, tila pagpasa ng mundo. Si Herson naman nakaupo lang sa gilid, kampanting naguunat habang pinapanood ang bawat paghihirap ni Ella. Faster, Chubby. Hindi ka tumatakas sa mafia. Tumatakas ka sa sarili mo. Pambabuyo ni Herson habang nakangisi. Hang bigat ko. Hingal na sigaw ni Ella, halos bumagsak na ang kanyang katawan. Then make yourself lighter. That's the point of training. Sa sumunod na mga linggo, naging routine na ang pagsasanay. Mula sa basic stretches hanggang sa tamang pag-execute ng punches and kicks. Kapag may sumapak sa'yo, ibalik mo na mas malakas.
Lumapit siya kay Ella at hinawakan ang kamay nito para ituro ang tamang forma ng suntok. Ang init ng palad ni Herson dumampi sa balat ni Ella na nagdulot ng kakaibang kuryente sa buong katawan ng dalaga. Ganito? Mas malakas. Ipakita mo ang galit mo, Ella. Lahat ng galit mo sa mga nambuli sa'yo, sa tita mo, sa sarili mo. Ibuga mo lahat yan sa bawat suntok. Sinunod ni Ella ang utos. Ang bawat pagtama ng kamaon niya sa punching bag may kasamang sakit at hinanakit mula sa nakaraan. Nakita ni Herson ang determinasyon sa mga mata ni Ella. Hindi na lang ito basta pagsunod kundi paglaban sa sarili. Isang araw, habang tinuturuan ni Herson si Ella ng wrestling moves, muling nagkadikit ang kanilang katawan. Sa pagkakataong ito, naramdaman ni Ella ang matigas at matipunong dibdib ni Herson sa kanyang likuran. Ang mainit na hininga ng lalaki, dumadampi sa kanyang batok. Dahilan para manginig ang kanyang kalamnan, hindi dahil sa pagod, kundi sa kaba. Kapag nakatago ka, kailangan mo gamitin ang bawat bahagi ng katawan mo para depensahan ang sarili mo. Ani Herson, ang kanyang mga kamay ay marahang gumagabay sa mga braso ni Ella para ipaliwanag ang pag-corner sa kalaban. Biglang nagtama ang kanilang paningin nang lumingon si Ella. Sobrang lapit ng kanilang mukha sa isa't isa, isang maling galaw lang at maglalapat ang kanilang labi. Ang intensity ng training tila nawala at napalitan ng isang kakaibang tensyon na mas nakakalunod kesa sa pagod. Masakit. Mahinang bulong ni Ella, pero ang tinutukoy niya, hindi na ang lock sa kanyang braso, kundi ang bilis ng pintig ng kanyang puso na tila gustong kumawala. Bahagyang umisi si Herson. Hindi niya binitawan ang pagkakahawak kay Ella. Bagkus, lalo niyang inilapit ang kanyang muka. Pain is just weakness leaving the body, Chubby. Ani Herson, ang boses ay puno ng emosyon. You're stronger than you think. And you're more beautiful when you fight. Gabi na at payapa ang buong hasyenda. Katatapos lang ng hapunan ni Ella at Herson nang biglang mapatayo ang lalaki. Ang kanyang mga matay naging alerto, parang isang lobo na nakakaamoy ng panganib. Ella, yuko! Sigaw ni Herson, sabay hilas sa dalaga pababa sa sahig. Binasag ng sunod-sunod na putok ng baril ang katahimikan. Ang mga bintana ng mansyon nagkadurog-durog. Ang mga tauhan ni Eric, ang nakatakas na karibal na Herson, nakahanap ng pagkakataon para gumanti. Ano nangyayari? Nanginginig na tanong ni Ella pero sa pagkakataong ito, hindi siya nawalan ng malay. Ang utak niya, automatikong nag-isip ng mga defensive positions na itinuro ni Herson. They followed us. Mariing sabi ni Herson habang kinakasang Glock 19. Ella, listen to me. This is not a drill. Remember what we practice in the basement. Tumango si Ella. Kahit mabilis ang tibok ng puso, inabutan siya ni Herson ng maliit na 9mm pistol. Stay low, cover my back, don't fire unless they get close. Maliwanag? Maliwanag. Gumapang sila palabas ng dining hall. Dalawang armadong lalaki ang pumasok mula sa terrace. Bago pa man makapag-react ang mga ito, mabilis na tumayo si Herson at nagpakawala ng dalawang tumpak na putok. Bumagsak ang mga kalaban, pero may ikatlong lalaki na mabilis na sumulpot mula sa madilim na sulok. Diretso ang baril nito sa likuran ni Herson. Herson, sa likod mo! Sigaw ni Ella. Sa sobrang bilis ng pangyayari, hindi na nag-isip si Ella. Ginamit niya ang kanyang bigat para itulak ang isang antigong mesa patungo sa lalaki. Sapat para ma-off balance ito. Bago pa makabangon ng kalaban, mabilis na lumapit si Ella at ginawa ang wrestling lock na itinuro ni Herson. Bitiwan mo ko, taba! Sigaw ng lalaki. Huwag mo kong matawag-tawag na taba.
Galit na sagot ni Ella sabay baling ng braso ng lalaki. Napasigaw ang kalaban sa sakit bago ito tuluyang pinatulog na Herson gamit ang dulo ng kanyang baril. Tiningnan ni Herson si Ella. May halong gulat at pagmamalaki sa kanyang mga mata. Nice move, Chubby. Sabi ko sa iyo eh. Kailangan mo lang gamitin ang lakas mo. Nasukol sila sa dulo ng hallway. May 4 pang lalaki ang papasok. Naubusan ng bala ang baril ni Herson at kailangan niya ng oras para mag-reload. Ella, cover me. Utos ni Herson. Tumayo si Ella sa harap ni Herson. Ang baril niya ay nakaturo sa pintuan. Nanginginig ang kamay niya. Pero naalala niya sinabi ng lalaki that she is stronger than she think. Nang bumukas ang pinto, hindi pumikit si Ella. Pinigilan niya ang kanyang hininga at nagpaputok. Natamaan ang balikat ng isa, habang ang isa naman napaatras sa gulat. Sapat na ang oras na yon para makapag-reload ang lalaki at tapusin ang laban. Nang tumahimik ang paligid, hingal na napasandal si Ella sa pader. Nabitawan niya ang baril at dahan-dahang napaupo sa sahig. Ang adrenaline ay unti-unti nang nawawala at napalitan ng panginginig. Dali-daling lumapit sa Herson at lumuhod sa harap niya. Hinawakan nito ang mukha ni Ella gamit ang kamay na may bahid pa ng pulbura. You did it, Ella. You saved me back. Nakapatay ba ako? Ha? Ang boses ng Reaper ay hindi na nakakatakot, kundi isang lalaking tapat na humahanga. No, you disabled them. You fought like a queen. Sa gitna ng kaguluhan at amoy ng pulbura, hinila ni Herson si Ella para sa isang mahigpit na yakap. Doon naramdaman ni Ella na kahit gaano kagulo ang mundo ng mafia, basta nasa bisig siya ng Herson, wala siyang dapat ikatakot. Matapos ang madugong bakbakan, ang mansyon na dati payapa ay nabalot ng amoy ng pulbura at basag na kristal. Habang tinitignan ng mga tauhan ng lalaki ang bangkay ng mga sumalakay, may isang bagay na nakakuha ng atensyon ni Herson. Sa bulsa ng lalaking muntik nang bumaril sa kanya. Sa likod yung lalaking binalian ni Ella ng braso, may nalaglag na isang lukot na papel at isang pamilyar na singsing. Herson, ano yan? Kinuha niya ang papel. Nanlisik ang kanyang mata na mabasa ang nakasulat, isang address sa loob ng bilangguan. At ang lagda na hindi pwedeng magkamali. Galing sa auntie mo. Hindi siya tumitigil. Kahit nasa loob na siya, ginagamit niya ang nakatagong yaman ng pamilya niyo para kumuha ng mga hitmen mula sa labas. Hindi ko akalain na aabot siya sa ganito. Na gusto niya talaga ako mamatay para lang sa pera at lupa. Inabot na Herson ng singsing kay Ella. Nanlaki ang mga mata ng dalaga. Singsing ito ni Mama. Ito ang huling alaala na kinuha niya sa akin bago niya ako pinalaya sa mansyon. This means she's desperate, Ella. Ginamit niya ang singsing na ito bilang down payment sa mga pumatay. She's selling your family's legacy just to get rid of you. Hindi na tayo ligtas dito. Kung kaya niya mag-utos ng pag-atake sa loob ng mansyon ko, ibig sabihin, marami siyang galamay sa labas. Saan tayo pupunta? Sa isang lugar kung saan walang makakahanap sa atin. Kahit ang gobyerno o ibang mafia families, walang alam tungkol sa lugar na yon. Sagot na Herson habang mabilis na nag-iempake ng mga armas. Dinala na Herson si Ella sa isang pribadong hangar kung saan naghihintay ang isang helicopter. Habang nasa himpapawid, nakatingin lang si Ella sa malayo. Yakap-yakap ang singsing ng kanyang ina. Herson, bakit mo ba talaga ako tinutulungan? Hindi na ito tungkol sa shares na lupa, hindi ba? Mas malaki na ang nagagastos mo kaysa sa kikitain mo sa hasyenda. Tumingin si Herson kay Ella. Sa ilalim ng dapit hapon, ang matigas na mukha ng mafia boss ay tila lumambot. Hindi siya sumagot agad. Hinawakan niya ang kamay ni Ella at pinagsama ang kanilang mga daliri. Dahil nung gabing duguan ako sa tondo,
Nung binuhat mo ako kahit nanginginig ka sa takot, doon ko na-realize na mas mahalaga ang buhay mo kaysa sa anumang lupain sa mundong ito. You're the only investment I will not willing to lose. Pagbaba nila, bumungad sa kanila ang isang puting buhangin, asul na dagat, at isang modernong villa na nakatago sa gitna ng mga puno. Isang private island na pag-aari ng Herson. Welcome to the safe house. Dito walang mafia. Wala kang tiyahin. Walang manghuhusga sa'yo dito. Dito dalawa lang tayo. Sa loob ng 2 linggo sa pribadong isla, unti-unting nagbago ang aura ni Ella. Hindi siya nagpapayat para magustuhan ng iba. Nag-e-ensayo siya dahil gusto niyang lumakas. Kumakain siya ng tama dahil mahal niya ang kanyang katawan. Isang hapon, habang papalubog ang araw, lumabas si Ella sa villa. Suot niya isang matingkad na pulang swimming attire na dati hindi niya susubukang isuot. Wala na ang malaking hoodie. Wala na ang buhok na nakatakip sa muka. Ngayon ang buhok niya ay nakatali ng maayos. Inilalantad ang kanyang maamong muka at nagniningning ng mga mata. Nakita niya si Herson sa dalampasigan, nakasandal sa isang puno habang umiinom ng wine. Natigilan ang mafia boss nang makita siya. Ba't ka nakatitig? Biro ni Ella, habang may ngiti sa kanyang mga labi na puno ng kumpiyansa. Masyado ba ako malaki para sa view mo? Binaban ni Herson ang kanyang baso at lumapit kay Ella. Hinawakan nito ang bewang ng dalaga, ang malambot at totoong katawan nito at hinila siya palapit. You're not too big for the view, Ella. You were the view. Ngayon ko lang nakita ang tunay na Ella, na hindi yung yumuyuko sa harap ng kahit sino. Kahit 100 kilogram pa ako? Kahit hindi ako maging katulad ng mga babae na nakapaligid sa'yo sa mga party? I am the Reaper, Ella. I deal with the death every day. Ang kailangan ko sa buhay ko, hindi isang trophy wife na payat. Pero walang laman ng utak at puso. Ang kailangan ko babaeng binuhat ako nung akala ko'y katapusan ko na. Weight is just a number, but your soul, that's my only weakness. Niyakap ni Ella sa Herson ng mahigpit. Doon niya naranasan at naramdaman na sa wakas. Nahanap niya na ang kanyang tahanan. Hindi na siya yung chubby girl na biktima ng bullying sa tondo. Siya na ang babaeng kayang magpatumba ng kaaway at kayang magpaamo ng isang demonyo. Salamat, Herson. Salamat sa pagtuturo sa akin na mahalin ang sarili ko. Ngunit sa gitna ng kanilang matamis na sandali, biglang tumunog ang satellite phone na Herson. Ang kanyang ekspresyon biglang naging seryoso. Emerson, anong balita? Tanong na Herson sa kanyang kapatid na attorney. Mula sa kabilang linya, ang boses ni Emerson ay bakas ang kaba. Herson, nakatakas ang tiyahin ni Ella sa prison transfer kahapon. At hindi lang yun, kinuha niya lahat ng ebidensya laban sa kanya. She's coming for the hacienda and she's not alone. May bago siyang kakampi, ang Black Dragon Syndicate. Nanlisik ang mga mata ni Herson. Ang Black Dragon ang mortal niyang kaaway, pinaka sa lahat. Tumingin si Herson kay Ella. The honeymoon is over, my queen. Ang tita mo, nagdeklara na ng gera. Imbes na matakot, hinawakan ni Ella ang kamay ni Herson at tumango. Then let's give her a war she'll never forget. Handa ako, Herson. Binalot ng katahimikan ng Hacienda Villanueva. Pero alam ni na Ella at Herson na hindi ito ang katahimikan bago ang unos. Sa labas, nakapaligid na ang mga tauhan ng Black Dragon Syndicate, kasama ang kanyang gahaman at tiyahin. Ella, nasa posisyon na ba ang lahat? Tanong na Herson habang inaayos ang kanyang bulletproof vest. Nasa sniper tower na si Emerson. Ang mga traps sa basement, activated. Sagot ni Ella. Hawak niya ang isang tactical shotgun. Ngayong bumaba na ang kanyang timbang. Mas tumpak na ang kanyang galaw at mas mabilis at puno ng otoridad.
Biglang bumukas ang main gate. Isang convoy ng mga itim na sasakyan ang pumasok. Lumabas mula sa gitnang sasakyan ang kanyang tiyahin. Suot ang isang mapang-asar na ngiti. Ella, ibigay mo na sa akin ang lupa kung ayaw mo mamatay. Kasama ko ang Black Dragon. Wala kayong laban na Herson. Yun ang akala mo, tita. Sumabog ang unang sasakyan. Isang trap na itinanim ni Ella sa entrance. Doon na nagsimula ang ulan ng bala. Si Herson, parang sumasayaw sa gitna ng labanan. Bawat putok ng kanyang baril, may natutumba. Pero ang mas nakakagulat ay si Ella. Nang may dalawang assassin ang sumubok na pasukin ang gilid ng mansyon, sinalubong sila ni Ella. Ginamit niya ang kanyang lakas para itakil ang isa, sabay siko sa mukha ng pangalawa. Sabi ko sa inyo, di ba? Huwag niyo akong tatawaging mataba. Nakita na Herson ang ginawa ni Ella mula sa malayo. Hindi niya mapigilang mapangiti sa gitna ng barilan. That's my queen? Nakarating si Ella sa kuta ng kanyang tita. Nanginginig ang matanda habang hawak ang isang maliit na baril. Papatayin kita, Ella, sa aking hasyenda. Akin ang lugar na ito. Papatayin kita dito. Sa'yo? Ang hasyendang ito. Alaala ng mga magulang ko at ikaw ang pumatay sa alaala nila. Bago pa man makakalabit ng gatilyo ang tita niya, mabilis na nasipa ni Ella ang kamay nito. Dinamba niya ang tita at pinusasa nito gamit ang sarili nitong mga kamay. Herson, tapos na! Pumasok sa Herson sa gilid, duguan pero nakatayo pa rin. Nilapitan niya si Ella at hinalikan nito sa noo sa harap ng kanyang umiiyak na tiyahin. The Black Dragon is gone, Ella. And your tita? Well, she's going back to a much darker cell this time. Sabi ni Herson. Makalipas ang ilang buwan, muling sumigla ang Hacienda Villanueva. Pero hindi na ito kuta ng mafia. Ginawa itong isang center para sa mga kababaihan na nakakaranas ng bullying at body shaming. Sa gitna ng malawak na hardin, nakatayo sina Ella at Herson habang pinapanood ang sunset. Si Ella, suot ang kanyang paboritong dress, masayang nakasandal sa dibdib ni Herson. Hindi ka na babalik sa pagiging heartless boss? Biro ng dalaga. Niyakap siya ni Herson ng mahigpit. I lost my heart the moment I met the 100-kilogram girl in the dark alley in Tondo. Wala na akong babalikan, Ella. Ikaw na ang mundo ko. Hinalikan ni Herson si Ella. Isang halik na nagpapatunay na sa kwentong ito. Hindi ang pagiging payat ang nagpapanalo sa bida, kundi ang katapangan niyang mahalin ang sarili. At ang lalaking tumanggap sa kanya ng buo. Sa loob ng bridal suite, nakatingin si Ella sa salamin. Suot niya ang isang custom-made ball gown na pinalamutian ng mga kristal. Nag-diet siya pero hindi niya kailangan labis na magpapayat. Hindi niya rin pinilit na pagkasyahin ang sarili sa isang maliit na size. Ang gown ay ginawa para sa isang babaeng maganda na hindi kailangan na maging sobrang payat para magustuhan ng kung sino. Iha, napakaganda mo. Naiiyak na sabi ni Aling Pasing habang inaayos ang belo niya. Salamat po, Aling Pasing. Akala ko dati wala nang titingin sa akin ng ganito. Samantala sa labas ng simbahan, hindi mapakali sa Herson. Suot niya ang isang puting tuxedo na lalong nagpalitaw sa kanyang pagiging heartless boss. Pero sa totoo lang, pawis na siya sa kaba. Herson, relax. Baka isipin ng mga bisita, may papatayin ka sa loob. Manahimik ka nga, Emerson. Kapag may nangyaring masama sa kasal ko, ikaw ang una kong babalatan. Asik na Herson, pero hindi may kakaila ang ngiti sa kanyang labi. Bumukas ang malaking pinto ng simbahan. Tumigil ang mundo ni Herson. Naglakad si Ella na mag-isa, matapang, nakataas ang noo, at hindi na nakayuko sa likod ng kanyang buhok. Nang makarating si Ella sa altar,
Hinawakan ni Harrison ang kanyang mga kamay. You look dangerous. My not so chubby girlfriend, fiancé, and now going to be wife. Dangerous? Yeah, dangerous for my heart. Baka hindi na ako makaabot sa reception nito. Sa sobrang bilis ng tibok ng puso ko. Sa gitna ng reception, nagkaroon ng first dance ang dalawa. Pero dahil ito ay kasal ng isang mafia boss at ng isang babaeng marunong ng lumaban, hindi ito isang ordinaryong sayaw. Nagulat ang mga bisita nang maglabas sa Harrison ng isang dummy knife at sinubukang atakihin si Ella bilang bahagi ng kanilang choreographed dance. Mabilis na umilag si Ella at ginamit ang kanyang gown para isway ang atake. At sa isang iglap siya nang nakahawak sa braso ni Harrison. Nakalak ito sa likod ng lalaki. Nakalimutan mo ba ang turo mo, my king? Bulong ni Ella sa mic at nagpalakpakan ng lahat. Doon nakita ng buong mundo si Ella Villanueva. Hindi lang basta asawa ni Harrison. Siya ang kanyang katuwang sa lahat ng bagay. Bago matapos ang gabi, dinala ni Harrison si Ella sa garden ng mansyon, malayo sa mga bisita. Ella, may isa pa akong regalo. Inabot niya ang maliit na susi. Anong susi ito? It's a key to our new foundation. I named it the Ella Center. A scholarship and support group for girls who are being bullied because of their weight and status. I want them to become like you. Brave, beautiful, and unstoppable. Napayakap si Ella kay Harrison ng mahigpit. Harrison, thank you. You really are a changed man. I'm still the Reaper, Ella. But I only kill the sadness in your life now. Matapos ang engrandeng kasal, dinala ni Harrison si Ella sa isang secret luxury yacht sa gitna ng dagat. Akala ni Ella, puro pagre-relax ang gagawin nila. Sunbathing, masasarap na pagkain at romantic dinner sa ilalim ng bituin. Pero pagdating ng hating gabi, habang nasa kalagitnaan sila ng dagat, naramdaman ni Harrison ang panginginig ng sahig ng barko. Hindi ito alon, kundi may sumasampa. Chubby, gising. Bulong ni Harrison sa tenga ni Ella, habang dahan-dahang kinukuha ang kanyang baril sa ilalim ng unan. Agad na nagmulat si Ella at walang takot sa kanyang mga mata, kundi napalitan niyo ng pagiging alerto. Ilang tao? Base sa yabag, 6. Mukhang mga tirador ng Black Dragon na nakaligtas. Inabutan niya si Ella ng silencer-equipped pistol. Happy honeymoon, Mrs. Bonavista. Napangisi si Ella. Happy honeymoon, Mr. Reaper. Dahan-dahan silang lumabas ng cabin. Ang tanging liwanag lang ay ang buwan. Nakita nila ang 4 na lalaking dahan-dahang umaakyat sa gilid ng yate. Ako sa kaliwa, ikaw sa kanan. At sa isang iglap, parang isang pelikula ang nangyari. Sumabog ang aksyon. Pinatunayan ni Ella na hindi nasayang ang training niya. Habang sa Harrison, tinitira ang mga kalaban mula sa malayo. Si Ella, nakipag-close combat sa isang malaking lalaki na sumubok kumawak sa kanya. Ginamit ni Ella ang kanyang bigat para ipinang lalaki sa railing ng barko. Bakit niyo kami iniistorbo? Ani Ella sabay isang malakas na headbutt. Nalaglag ang lalaki sa dagat. Samantala, nasalo ni Harrison ang isa pang kalaban at mabilis itong pinatulog. Nang maubos ang mga sumalakay, muling tumahimik ang paligid, maliban sa hingal ng dalawa. Hingal na hingal sila nagkatinginan. Ang suot nilang silk pajamas may konting gulo, pero ang mga mata nila'y puno ng pagmamahal. Not bad, Mrs. Bonavista. You're getting faster. Lumapit si Ella at hinawakan ang kwelyo ni Harrison. Siyempre, sino bang teacher ko? Isang heartless mafia boss na naging asawa ko. Hinatak ni Harrison si Ella para sa isang mahigpit na yakap. Sa gitna ng dagat, pagkatapos ng shootout, doon nila naramdaman ang pinakamatinding excitement. You know, mas nakaka-turn on ka kapag humahawak ka ng baril.
Alam mo, ikaw, mas nakaka-inlove ka kapag pinoprotektahan mo ko. Binuhat ni Harrison si Ella na parang bagong kasal uli at dinala pabalik sa loob ng cabin. Isinara niya ang pinto at nilock ito. Ngayong tapos na ang istorbo, ituloy na natin ang honeymoon. Sabi ni Harrison sabay halik kay Ella na may kasamang panggigigil at pagmamahal. Marahas na tinulak ni Ella si Harrison sa kama at marahang umupo sa kandungan nito. Hindi kumukurap si Ella. Ang dating mga matang puno ng luha nung nasa tondo pa siya, ngayon nag-aapoy sa tapang at pagmamahal. Marahan niyang hinaplos ang panga ng lalaki. Sabi mo noon, I was a weak woman. Ngayon, ang weak woman na to, nakapatong sa kandungan mo. Anong masasabi mo, Mr. Reaper? Natawa ng mahina sa Harrison. Isang tunog na para lamang sa pandinig ni Ella. I stand corrected, madam. My queen, you're not weak. You're the only person who can make me kneel without using a single bullet. Marahang inabot ni Harrison ang batok ni Ella at hinila ito pababa para sa isang malalim at mapusok na halik. Sa bawat pagdampi ng kanilang labi, tila nawawala lahat ng gulo sa labas ng yate. Wala na ang Black Dragon, wala na ang mga baril, wala na ang mga mapanghusgang mata ng mundo. Doon sa loob ng marangyang cabin sa gitna ng karagatan, tanging ang mabilis sa pintig ng kanilang puso ang maririnig. Mark me all you want, Ella. Isuot mo ang apelido ko, ang marka ko at ang pagmamahal ko. I'm yours. Hook, line, and sinker. Hindi nagpaawat si Ella. Ginamit niya ang lahat ng lakas at kumpiyansang nakuha sa loob ng isang taon. Sa gabing yon, pinatunayan niya na kaya niyang magbago. Mula sa hugis ng kanyang bewang na ngayon ay may hulma na. Pati na rin ang kaligayahang deserve niya, alam niya na. Nang sumikat ang araw, natagpuan ni Harrison at Ella ang kanilang sariling magkayakap sa deck ng yate. Nakabalot sa iisang kumot habang pinapanood ang pagsikat ng araw. Ang dagat ay kalmado, malayo sa kaguluhang nangyari kagabi. Anong plano natin pagbalik? Tanong ni Ella habang nakasandal sa matikas na balikat na Harrison. We continue? Sagot ng lalaki. Lilinisin natin lahat ng galamay ng Black Dragon. At pagkatapos bibigyan natin ng bagong mukhang tondo. No more illegal guns, no more fear. Tumingin si Harrison kay Ella. Ang mga mata nito'y seryoso. At ikaw, ang gusto ko mamahala ng foundation. Tutulungan natin ang mga batang katulad mo noon. Yung mga batang akala nila wala silang kwenta dahil sa kanila itsura. Napangiti si Ella. Isang ngiting abot hanggang mata. I'd love that, honey. Makalipas ang ilang taon, ang kwento ni na Ella at Harrison naging isang alamat sa tondo at maging sa buong bansa. Hindi na sila kinatatakutan bilang mga mamamatay tao, kundi iginagalang ng mga tagapagtanggol. Si Ella Villanueva Binavista naging simbolo ng pag-asa. Sa bawat speech na binibigyan niya, lagi niyang binabanggit na beauty is a weapon, but confidence is the armor. Never let the world tell you that you're too much. Because the right person, you are exactly everything to him or her. At si Harrison, nanatili siyang the Reaper. Pero sa pagkakataong ito, hindi na buhay ang kinukuha niya, kundi ang lungkot at kawalang katarungan sa paligid ng kanyang reyna. 5 taon ang lumipas, ang Hacienda Villanueva, hindi na puro lang training ground at opisina. Ngayon puno na ito ng mga laruan, tawanan at maliliit na yapak ng paa. Sina Harrison Jr. at Elaine, ang makulit at bibong kambal ni na Harrison at Ella. Si HJ ay nakuha ang matatalim na mata at seryosong mukha ng kanyang ama. Si Elaine naman,
Nakuha ang bilugang pisngi at busilak na puso ng ina. Daddy, look! I caught the bad guy! Sigaw ni Elaine habang hawak ang Nerf gun. Nadatnan ni Harrison ang kanyang anak na babae na nakaupo sa likod ni HJ, habang ang batang lalaki nakalak ang braso sa sahig. Sa isang pamilyar na wrestling move. Good job, princess. Pero HJ, ba't ka nagpapatalo sa kapatid mo? Sabi ni Mommy, ladies first daw po. Seryoso ang sagot ng lalaking anak na siyang ikinatawa ng malakas ni Harrison. Kahit bata pa, may code of honor na ang kanyang munting reaper. Pumasok si Ella sa basement. May bitbit na merienda. Harrison, sabi ko sa'yo, di ba? Huwag mo silang tuturuan ng seryosong moves hanggat hindi sila nag-aaral ng math. Saway ni Ella pero may ngiti sa kanyang labi. Dumating ang araw na kinatatakutan ni Harrison. Ang unang araw ng kambal sa preschool. Habang naghahanda ang mga bata, si Harrison ay abala sa pag-check ng security cameras ng school at paglalagay ng 10 bodyguards na nakapostura bilang gardeners sa paligid ng eskwelahan. Harrison, ang OA mo. Preschool lang yan, hindi sila sasabak sa gera. Tinatawanan ni Ella ang kanyang asawa habang inaayos ang lunchbox ng kambal. Sa mundo natin, Ella, ang school ay pwede maging battleground. Lumapit naman ang lalaki sa kanyang kambal na anak at lumuhod para mapantayan ang mga ito. Listen, HJ, Elaine, kapag minambuli sa inyo dahil sa itsura nyo, o dahil sa kahit anong gagawin nyo, I-report sa teacher, Daddy. And then tell them my daddy is the reaper and my mommy is the queen, so they better be nice. Nag-facepalm si Ella. Harrison Benavista, tinuturoan mo na naman silang manakot. Hindi ako nananakot, love. I'm just teaching them. Brand awareness. Nang makaalis na ang kambal kasama ang mga guards, naiwan sina Ella at Harrison sa gate ng mansyon. Naging tahimik ang paligid. Sana hindi nila maranasan yung naranasan ko noon, Harrison. Yung pakiramdam na wala kang kwenta dahil sa tingin ng mga tao. Hindi nila mararanasan yan. Pinalaki natin silang alam ang halaga nila at higit sa lahat, meron silang pinakamalakas at pinakamagandang nanay sa buong mundo. And the most protective dad. Sobra. At kung may magtatangka magpaiyak sa kanila, well, alam mo na ang mangyayari. 10 taon nang mabilis na lumipas. Ang maliliit na kambal noon, mga teenager na ngayon. At kung akala ni na Harrison at Ella magiging tahimik ang buhay nila, nagkakamali sila. Dahil ang kambal na Benavista, sila ang bagong sakit ng ulo ng tondo at ng mga elite circles. Sa loob ng isang eksklusibong high school, isang lalaki ang naglakas loob na harangin si Elaine sa hallway. Siya si Kyle, ang sikat na basketball player at heartthrob ng school. Elaine, flowers for you. Pumayag ka na kasi makapag-date sa akin. Alam ko namang may gusto ka rin sa akin eh. At alam mo rin patay na patay ako sa'yo, di ba? Tinigil ni Elaine ang paglalakad. Tiningnan niya ang mga rosas na tila ba isa itong basura. Nakuha niya ang death stare ng kanyang ama at ang tindig ng kanyang ina. I told you 3 times, Kyle. No. Sus, pakipot ka pa. Gusto mo lang atang halikan kita eh. Hindi natapos ni Kyle ang sasabihin dahil sa isang iglap. Nasa sahig na siya. Isang mabilis na judo throw ang ginawa ni Elaine. Kasunod ng isang seryosong arm lock. Aray, Elaine, teka, joke lang. Don't you ever touch me without my permission. At ang susunod na hihingin mo sa akin, hindi na data, kundi wheelchair, maliwanag. Nanginginig na tumango naman ng lalaki. Nang bitawan siya ni Elaine, mabilis itong kumaripas ng takbo. Ang mga nakasaksi sa hallway, napalunok na lang. Truly, she is the Reaper's daughter. Habang si Elaine, nananakit ng mga lalaki, ang kakambal niyang si HJ, abala sa pag-atake sa puso ng mga babae. Kasalukuyang naglalakad ito sa mall nang mapansin ang 5 babaeng nakasunod sa kanya.
Lahat ay may dalang regalo. Nanginginig sa kilig. Nakapamulsa si HJ, ang kanyang seryosong muka, tila magnet sa kahit sinong tumingin. HJ, can we take a picture? HJ, para sa itong cookies. Huminto ang lalaki at bahagyang umiti. Ang ngiting pamatay na nakuha niya kay Herson. I'm busy, ladies. Pero salamat sa cookies. Sabi niya sabay kindat at halos simatayin ng mga babae. Sa labis na kilig. Pagtalikod ni HJ, nakita niya ang kapatid na si Elaine na naghihintay sa parking lot. Nakasandal sa itim na SUV. Hindi mo? Dinaig mo pa si daddy kung magpa-fall. Hindi ko kasalanan kung ba't sila nahuhulog, sister. At least ako, hindi ko binubugbog ang mga humahanga sa akin. Balita ko, nasa infirmary na naman yung basketball player kanina. He was annoying. Nang makauwi ang kambal sa mansyon, nadatnan nila ang kanilang mga magulang sa veranda. Si Herson naglilinis ng kanyang baril, na tila ba naghahanda na namang manakot, habang si Ella nagbabasa ng reports para sa kanyang foundation. Dad, binugbog na naman ni Ellen yung maliligaw niya. Good. Sino ang pamilya ng bata? Gusto mo bang ipa-background check ko para malaman kung deserve niya ang isang Bonavista? Herson, shut up. Elaine Iha, dahan-dahan naman sa pananakit. Baka wala na maglakas loob na lumapit sa'yo. That's okay, Mom. Ayoko rin naman sa mga mahihina. Sagot ni Elaine habang niyayakap ang kanyang ina. Inakbayan ni Herson si Ella habang pinapanood ang kanilang mga anak. See that, love? I told you. Sila ang legacy natin. Isang heartbreaker, isang bone breaker. Perfect balance. Natawa na lamang si Ella. Ewan ko sa'yo, Mr. Reaper. Pero isa lang ang sigurado, walang mambubuli sa pamilyang to. Sa pamilya Buenavista, akala nila sila na ang pinakamalakas. Pero tila mapaglaro ang tadhana. Ngayong nasa koleyo na ang kambal. Sa gitna ng isang underground martial arts tournament na pinuntahan ni Elaine para maglibang, isang lalaki ang humarang sa kanyang daraanan. Matikas, seryoso at may tattoo sa ilalim ng leeg. Si Kenji, ang kaisa-isang anak ng dating leader ng Black Dragon Syndicate. Nung ginagawa ng isang Bonavista sa teritoryo ko? Malamig na tanong ni Kenji. I'm just here to fight. Why? Natatakot ka ba matalo ng isang babae? Hamon ni Elaine. Sa bilis ng kidlat, sinubukan ni Elaine ang kanyang paboritong judo throw, pero sa unang pagkakataon nabigo siya. Nasalo ni Kenji ang kanyang braso, at isang mabilis na galaw na ikulong siya nito sa pader. Masyado ka mabilis, Elaine. Pero mas mabilis ako. At hindi ako nandito para makapag-away. Nandito ako para sabihin gusto kita. At gagawin ko lahat para maging akin ka. Namula si Elaine, hindi sa galit kundi sa halo-halong emosyon. Sa unang pagkakataon nakahanap siya ng lalaking hindi natatakot sa kanya at kayang tapatan ang kanyang lakas. Ang manliligaw niya ay anak ng mga mortal na kaaway ng kanyang ama. Habang si Elaine ay nakahanap ng katapat, ang kapatid niya namang si HJ dumaranas sa matinding kamalasan. Ang Heartbreaker Reaper ay tuluyan ng nahulog sa isang babaeng hinding-hindi siya mapapansin. Si Alex, isang astig na tomboy na captain ng women futsal team. Nag-ipon ng lakas ng loob ang lalaki. May dala siyang mamahaling pabango at tsokolate, habang suot ang kanyang pinakagwapong ngiti. Alex, can we talk? Gusto sana kitang ayain. Lumabas ngayong gabi. Tumigil si Alex sa pagdidribble ng bola. Tiningnan niya si HJ mula ulo hanggang paa, pagkatapos natawa ng mahina. HJ Buenavista, right? Look, you're handsome, you're rich, and you're a Buenavista. Pero sorry, hindi kita type. Mas gusto ko ang mga babaeng kasing ganda ng mami mo, kesa sa mga lalaking kasing hambog mo. Nanigas ang katawan ng binata sa kinatatayuan niya. At ang babaeng nanonood ay napasinghap. Ang Prince of Tondo na reject sa harapan ng isang babaeng
Mas gwapo pa sa kanya kung pumorma. Pag-uwi ng kambal, pareho silang bagsak ang balikat. Nadatan nila sina Harrison at Ella sa sala. Oh, ano nangyari sa inyong dalawa para kayong namatayan ng alaga? Mom, na-reject ako ng isang tomboy. Halos maibuga na Harrison ang iniinom niyang wine sa labis sa pagkatawa. The heartbreaker got heartbroken? Karma is real, son. Ikaw, Elaine, ba't parang lutang ka? Mom, Dad, may manliligaw ako. Si Kenji. Kenji, ang anak ng Black Dragon? Ihanda ang mga baril. Walang anak ng dragon ang lalapit sa anak ko. Harrison, stop it. Hayaan mo sila. Sabi mo, di ba, kailangan nila ng challenge. Ngayon nahanap na nila ang challenge na gusto mo. Fine. HJ, matuto kang tumanggap ng no? At ikaw, Ellen, sabihin mo sa Kenji na yan. Kung gusto niya manligaw sa'yo, kailangan niyang dumaan sa akin at sa basement. Natawa na lang sila Ella at ang kambal sa sinabi ng ama na sa Harrison. Ang pamilya Buenavista, papasok na sa isang bagong yugto kung saan ang pag-ibig ay mas mahirap pa kaysa sa pakikipagbarilan. Sa gitna ng lahat, si Ella ay nanatiling masaya. Dahil alam niyang kahit ano pang gulo ang dumating, ang pamilya niya ay laging handang lumaban para sa hustisya, para sa dangal, at para sa isa't isa. Araw-araw, walang sawang naghihintay si Kenji sa labas ng opisina ni Elaine. Hindi siya nagmamadali. Sapat na sa kanya makita ang ngiti ng dalaga habang inaabot ang paborito nitong bulaklak at kape. Sa bawat paghatid sundo niya, dama ni Elaine ng respeto at pag-iingat ni Kenji. Hindi kita minamadali, Elaine. Handa ako maghintay gaano man katagal. Mapatunayan ko lang na ang intensyon ko kasing linis ng hangarin ko para sa kinabukasan nating dalawa. Sa kabilang banda, parang isang makulit na anino naman si HJ na hindi kayang itaboy ni Alex. HJ, nakailang bastard na ako sa'yo, di ba? Hindi ka pa rin ba napapagod? Tumawa lamang ang binata at sumabay sa kanya. Alex, ang pag-ibig ko parang only rice, hindi nauubos. At laging handang bumalik. Kung bastard ako ngayon, try ko ulit bukas. Hindi ako mapapagod hanggat di mo nakikita na ako ang lalaking may pinakamakapal na muka at pinakamatapat na puso para sa'yo. Napangiti na lang ang mag-asawang Harrison at Ella habang pinagmamasdan ng kanilang mga anak na may kanya-kanyang problema sa love life. Mana talaga siya ang kambal natin, mga walang puso. Ani Ella sa asawa. Tama ka. May puso lang naman kami sa taong mahal namin. At nasa lahi namin ang mahilig mangangkin kapag natipuhan namin hanggang sa hindi na namin ito pakawalan. Che, kung di mo lang ako binantaan, hindi kita gagamutin at hahayaan kitang mamatay, no? Ayoko pa naman ng gulo. Naaaliw na ginulo ni Harrison ang buhok ng asawa. Kung hinayaan mo ako mamatay, hindi tayo magkakaanak. Ewan ko sa'yo. Ang sabihin mo, pinilit mo lang ako, no? Inirapan pa ni Ella ang kanyang asawa. Pero nagpapilit ka naman. Kasi gusto mo rin ako. Kinindatan pa ng lalaki ang kanyang asawang babae. Tama na nga yan. Dad, turuan mo na lang ako manligaw para makuha ko na yung matamis sa oo ng tomboy na ng bastard sa akin. Pakiusap ng anak nilang binata na. Karma. Karma ang natatanggap mo ngayon. Napakamot na lang ng ulo ang anak ni Harrison. Napatingin na lang si Ella sa kararating na si Elaine, na parang pinagbagsakan ng langit at lupa ang muka. O anong problema ng prinsesa ko? Nakakainis yung dragon na yon. Paling-aligid sa akin, sarap suntukin. Manas sa nanay. Nakakatakot magalit. Matapos ang eksenang yon, tuluyan ang naging masaya ang pamilyang Buenavista. May pagkakataon na may away pero naaayos naman yon. Sa pakikipag-usap, wala na ang gulo sa tondo. Puno na ito ng ligaya sa piling ng pamilya. At para kay Harrison, natutunan ni Ella,
na mahalin ng lalaki at tinuruan din siya nitong mahalin ang sarili. Ayon ang aral na ipapamana nila sa kanilang kambal na anak pagdating ng panahon. The End. If you like the story, please like and subscribe for more wonderful stories. Paalam!